Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin, karapat dapat bang seryosohin ang taong hindi pa buo? Interesting, di ba? Hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy shake ala kill, ako 10 toes down. Quick announcement lang, no? By the time na nire-record ko tong video na to, sold out again yung Seduce natin, bro. Sabi ko sa inyo, nauubos lang to agad. So maraming salamat sa mga bumili. Pero available pa yung dalawa nating malakas din, pare. Malakas din to, yung Foreplay at Climax. Okay? So, nasa description, pare, yung mga links. So, bumili na kayo. Alright? Itong pag-uusapan natin, no, galing sa isang follower subscriber natin, bro, na nagulat ako. Okay? Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na mag-message to. Lagi natin na pag-uusapan, pare, no, na before kayo magseryoso sa isang relationship, di ba? Or pumasok sa isang long-term na relationship, kasal man yan, or mag-boyfriend, girlfriend na long-term. No? Lagi ko sinasabi sa inyo, pre, hanggat maaari, okay? Hanggat maaari, dapat na-build nyo muna yung foundation ninyo. Okay? Na-build nyo muna yung foundation ninyo. Why? Bakit? Simple lang, lagi natin sinasabi, pare. Para if ever man, no, maging successful o hindi yung relationship ninyo, buo ka bilang lalaki. Okay? Buo ka na. Diba? Nawalan ka lang ng babae, pero ikaw buo ka. Okay? May hobbies ka, may money making ka pa rin, kasi hindi mo iniwan nung nagkaroon ka ng babae. At kung mag-decide yung babae na magloko or, alam mo naman yung mga yan, nawalan ka lang ng babae. Right? Lagi natin sinasabi yan. Tingnan natin kung ganun din ba ang standards natin dapat pag sa babae. Okay? Kailangan ba buo rin yung babae? Tingnan natin to, bro. So, ito sabi niya, bro. Magandang araw po, Boss Josh. Ako po ay isa sa inyong mga masugid na taga-subaybay. Malaki po ang respeto ko sa inyo sa paraan ng inyong paikitungo sa tao, sa wisdoms ninyong hindi pilit at sa paninindigang malinaw pero may puso. Grabe, bro. Tagalog na Tagalog. Maraming salamat, bro. No? Ito mga sinishare ko naman ano to, kung ano lang din naman yung na-experience ko sa buhay ko, bro. Okay? So maraming salamat, no? Kaya ito po ako ngayon sumusulat dahil sa dami ng pinanood at natutunan ko sa inyo. Pakiramdam ko po ay kayo ang isa sa mga makakaintindi sa sitwasyon ko. Right? Malamang po ay napapanood nyo ang episode ng Pusuan or Laruan. Di ba, pare? May mga videos tayo niyan dati, bro, pero yung nagre-react tayo. Pero kailangan kong burahin. Why? Kasi naka-strike tayo. Okay? Kinapi-strike tayo ng channel na yun. So, sabi ko sa mga followers ko, hindi na ako magre-react doon. Okay? Hayaan ko na yun. Kaya pasensya na sa mga naghahanap ng ganun or naghihintay ng reaction ko doon. Di na natin gagawin yun because siyempre, mahal natin tong channel natin. Pagka nakatatlong copy strike ka, ban ka na, pare. Okay? So, iniiwasan ko yun. Sa Pusuan or Laruan, kung saan may isang sexy at single na searchy na nagsabing just for fun lang talaga ang habol niya sa dating show. Kaya raw niya ako pinap sa balloon. Sa totoo lang po, kahit nasaktan ako noon, pinili ko pa rin makipagkilala sa kanya pagkatapos ng show. Nag-date kami, mas lumalim ang connection, umabot sa puntong naging special someone na niya ako. Okay? So, pare, paparinig ko sa inyo yung episode, no, kung ano yung sinasabi ni pare dito. Okay? So, bali, itong part na to, tapos na, pare, nanalo na yung lalaki. Kasi babae ang naghahanap nito, siya yung searchy. Okay? So, yung lalaki yung nanalo, siya na lang yung nag-iisang hindi napapap yung balon. So, most likely, di ba, sa mga napapanood natin, dapat siya na. No? Magde-date na sila. Ang ginawa ni babae, nung tinanong na sila ng host kung sure ka na ba na ito na, bigla niyang pinutok at ito yung sinabi niya. Okay? Panoorin na. Pakinggan natin, ha? Sure ka na ba sa kanya? Opo, sure. Sure? Yun, si Tropa yun. Yung nag-message sa atin. Okay? Hindi ko na ipapakita dyan kasi nga confidential to. So, pakinggan nyo na lang ulit. Okay? Sure ka na ba sa kanya?
Opo, sure. Sure ka na ba sa kanya? Gusto ko ipop. Go ahead. Anong reason? Kasi nga, I really joined this game just for fun. Hindi. Wait. I'm really not ready to date din naman. Actually, meron din naman nagkakagusto sa akin, pero hindi lang din ako pumapatol pa. Kasi syempre, gusto ko nga makilala muna ng mabuti. Tsaka, well, mukhang good yung intentions niya. Pero just that, I'm really not ready to date yet. Ganun. Kind of confusing because you're in a dating show. But But the title of this show is Pusuan or so Laruan. laruan yung ginawa mo. Just for fun, The joke. right? Di ba, Mare? Alam mo, after may manalo na, no, bigla mong sasabihin na bigla niyang ipapap yung balo, sasabihin niya, hindi pa siya ready magka-relationship. Alright? Knowing na, again, sinabi na nga nung host na this is, ang confusing nung sinabi niya, nasa dating show ka, sumali ka sa dating show, you are looking for someone. No? Tapos nung meron nang nanalo, sasabihin mo, hindi pa ako ready to date someone. No? This is, nilaro ko lang, nilaro pusuan or nilaro ko lang. Doon pa lang pare, nakitaan ko na ng crazy chick tong babae na to. Pero, ayun nga, ang sabi ni Tropa, after daw nung show, pinurso niya pa rin yung babae. Hanggang sa naging special someone niya na. Pero unfortunately pare, hindi mo nakita yun. No? Hindi mo nakita. Pinurso pa rin ni pare yung babae outside the show. Okay? So, tuloy natin ha. Pero, habang tumatagal, mas naikilala ko siya. Okay? May pinagdadaanan siyang matindi sa nakaraan. Isa siyang single mom na halatang sugatan pa rin ang puso at gaya nga po ng sinasabi ng iba, mahirap mahalin ang taong hindi pa buo. Which is true. Pag lalaki ka pare na hindi ka pa buo, no? Lalo na malambot pa yung foundation mo, most likely pare, okay? Most likely, nandun yung pagiging insecure mo, diba? Pagiging supot mo, pagiging wala mo pang alam sa mga bagay-bagay. So most likely, mararamdaman ng babae yan, is either hindi ka niya sagutin or napasagot mo man siya, masusuputan sa'yo yan, iiwang ka niyan sa mas alpha male sa'yo. Pag iniwang ka ng babae, ikaw yung dadamdamin mo talaga, masakit. Kasi babae lang yung meron ka. Diba? Kaya, as much as possible, ganun din ang hanapin ninyo sa babae. Dapat matibay yung foundation. Diba? Yung hindi pa nawawarak ng iba. Kasi ikaw ang sasalo niyan bilang lalaki. Diba, pare? Ikaw ang sasalo niyan, bro. Lalo-lalo na yung mga crazy chick, no? Naramdaman ko po iyon, yung sakit na iniwan ng nakaraan niya, dala-dala pa rin niya. Kahit anong effort ko, ramdam kong hindi pa rin ako sapat para iparamdam sa kanyang ligtas na siyang magmahal ulit. Hindi mo kasi trabaho yun, pare. Hindi nyo trabaho na ayusin yung trauma ng mga babae na yan. Yan ang hirap sa inyo. Yan ang hirap sa atin actually. Kasi meron tayong savior mentality talaga eh. Ayan ang downside natin. Yung pagiging provider natin, ini-evolve natin into a savior. Nga tipong kahit wala tayong nakukuhang kapalit pero gusto mong ayusin yung babae, titiis mo. Nagiging martir ka tuloy. Hayaan ninyong ayusin ng mga babae yung sarili ng trauma, sarili nilang mga trauma. Wag nyong papasok sa isip ninyo na kailangan kong ayusin to. It's gonna be hell para sa inyong mga lalaki. Yan, katulad yan. Sinasabi niya na nararamdaman niya na parang hindi siya sapat, parang hindi nararamdaman yung effort. Yun yung mga traumas na yun, para ikaw ang sumasalo nun eh. Boss Josh, alam kong mali rin ako, alam kong pinasok ko ang mundong iyon kahit alam kong delikado. Pero aminado ako, nahulog ako at ngayon naliligaw na. Right? At least alam mo, aware ka. Diba? Yun ang importante. Ang malaman mo na medyo sumusupot ka. Kasi mahirap na yung supot ka na nga, mayabang ka pa. Diba? Maraming ganyan. Diba? Yun ang nakakainis, yung mga supot na, ang yabang pa. Lalo na sa social media. Kala mo kung sino makapag-advise puta. Hindi pa naman na isusubo yung ethics nila ng babae, no? Diba? Ay, nako. Kaya po ako nagsulat sa inyo para humingi
ng liwanag. Bilang isang lalaking dumaan sa maraming kwento ng puso, paano po ba malalaman kung paninindigan mo pa rin ang isang tao? Kahit parang hindi ka niya pinipili. Kailan mo masasabi na hindi ito laban ng pagmamahal, kundi pag-aalay ng sarili sa maling pagkakataon? Well, bro, based sa nakikita ko, no, based sa nababasa ko sa'yo, based sa chat mo, no, dito lang naman ako magbabase, di ba? Sa the way you chat, no, the way you form words, diyan ako nagbabasa ng tao pagka di kita nakikita. Nababasa ko sa'yo, pare, you're more on your emotional side. Okay? You're tapping more into your emotional side. Masyadong emotional lang pinapatiral mo dito, pare. Ito ang downside ng lalaking walang alam pa sa game. Okay? So I suggest, bro, keep on watching, no, yung channel natin. Practice being logical. Again, mahirap maging logical kagad eh. Okay? Mahirap maging logical 100% ng mabilisan. It's a process talaga lagi, pare. Pagiging logical. So kasi yan, tingnan mo, nababasa ko sa'yo na laban ng pagmamahal, pag-aalay ng sarili sa maling pagkakataon. Hindi mo kasi alam, pare. Kumbaga, hindi mo alam yung game, hindi ka muna nagbasa ng sitwasyon before mo pasukin eh. Kumbaga talaga nag-all out ka, bro, no? Kahit alam mo kahit alam mong yung iskinita na papasukan mo medyo delikado, hindi mo muna tinignan, pare, ba? Kasi ganito, bro, whenever you're trying to enter some opportunity or babae, di ba? Lagi yung titignan yung pros and cons, okay? Kunyari may trabaho na i-offer sa inyo or babae na nandyan sa harapan ninyo. Para hindi, isa sa mga practice niyan, para hindi kayo madala sa emotion ninyo. Lagi nyong iisipin kagad, biglang nyong i-imagine, papasok kayo sa isang dimension, may 200 kagad. Okay? Lagi nyong imagine, andito yung babae sa harapan ninyo, magpo-form kayo ng 200. Okay? Ano yun? Bakit namin kailangan imagine yun, Boss Josh? Practice yun. Ganito ako mag-practice para maging logical. Binibigyan ko kayo ng tip, no? Para maging logical ako sa lahat ng choices ko sa buhay. Gagawa ko ng 200 kagad. Yung isa, yung iskinitang papasukan ko, maliwanag. Yan ang pros. Yung iskinita na to, madilim yan ng cons. Ano ba ang pros and cons ng papasukan ko na to? Ano yung positive? Ano yung negative? Ngayon, kung mas marami yung negative at kukunti yung positive, hindi pa siya worth it, hindi ako tutuloy. Okay? Hindi ako tutuloy. Ganon. Pwede niyong i-adapt yun, pare. Di ba? Pag may babae dyan, no? Before kayo mag-all-in ng sarili ninyo, tignan niyo muna yung pros and cons. Okay? Ano yung... in your case, pare, no? Ano yung pros and cons ng babae na yan? Cons. Galing sa andaming trauma. Hindi sinusuklian yung binibigay ko. Parang wala lang sa kanya. Di ba? So, in that case, kung ganun siya, parang hindi ka rin mahal nun. Anong pros? Wala kang sinabing pros. Di ba? Kumbaga, feelings mo lang. Ang pros na nakikita ko sa sinabi mo, may feelings ka lang sa kanya. Hindi mutual. Di ba? So, pagka na-realize mo na yun, teka, parang talo ako dito. Hindi na. Di ba? That's how you practice using your logical. Okay? Kasi ang emotion, pare, lagi lang yan, tara. Ganun lang yung emotion eh. Hindi nag-iisip yan eh. Dahil feelings-based ka nga, susundin mo lang yung feelings mo. Mahal ko to eh. Kahit di ako mahal nito, mahal ko to eh. Pasok. Ganun lang yun. Di ba? Pag mahal mo, hindi ka nagpo-form ng hindi ka nagpo-form ng pros and cons eh. Dire-diretso ang pagmamahal eh. Feelings eh. Di ba? Pag galit ako, suntukin ko yan. Dahil mahal ko yan, habulin ko yan. Ganun lang eh. Okay?
So, try that pare, try niyo 'yan, no? So, alam kong abala kayo pero kahit maiksi lang na sagot mula sa inyo ay malaking bagay na sa isang tulad kong naguguluhan. Hindi lang sa babae kundi pati na rin sa sarili ko. Maraming salamat po sa oras, Boss Josh. Patuloy po ako makikinig at matututo mula sa inyo. Lubos na gumagalang. I like your attitude pare, no? Magalang ka, maginoo, but you're too emotional pare. So hindi pa uli ang lahat, no? Hindi pa uli ang lahat. Kayang-kaya pang mabago 'yan, no? Again, balik tayo dun sa gusto ko sanang i-point out yung mga crazy chick na 'yan na sobrang dami ng trauma. Okay? Why lagi natin sinasabi yan na iwasan niyo yung mga ganyan because again, alam niyo yung word na crazy, 'di ba? Baliw. Sobrang inconsistent ng mga yan, bro. Kaya I suggest, pag yung pinakita niyang ugali doon sa pusuan or laruan, crazy chick na yun. Biruin mo, sinayang mo yung oras ng lahat ng tao doon, tapos puputukan mo yung nanalo. Dahil lang pala, you're not looking for someone, pero nasa dating scene ka. That's a big sign na crazy ang babae na yan, bro. Willing siyang sayangin yung oras ng mga taong nandun. Diba? So, again, pag crazy pare, di ba ang babae nga bro, medyo may toyo na nga yan eh. May toyo nga tawag natin dyan. Pero ang mga crazy pare, mga baliw na babae, times 10 nun. Kung unpredictable na yung by default ng babae, yung mga baliw na yan, times 10 na yan. Okay? Kayang-kayang masira yung ulo mo niyan. Minsan ilalabas pa yung tunay na ugali niyan pagka kasal na kayo. Hindi na makakatakas kasi kasal, mahirap ang dito sa atin eh. Di ba? Hindi naman madali ang iwalayan dito sa atin eh. Oh. Di ba? Beware of those crazy chick pare. Malalaman mong crazy chick pagka ang daming dinadamay sa issue niya. For example, di ba? Yung mga naglalabas ng issue sa internet. Oh. Binubulgar yung away ninyo. Yung mga crazy chick yun. Basta mapapansin nyo, ang crazy chick, ang dami nilang dinadamay sa problema nila. Okay? Katulad nun, tangina. Nasa dating show, not looking for someone, ng putya naman. Di ba? Parang kalokohan eh. Diba? Again bro, kung ano yung binibigay ninyong standard sa mga sarili ninyo, yun din ang hanapin ninyo sa mga taong gusto nyong ipasok sa buhay ninyo. Madali lang yun, pare. Okay? Basta pagka nakakaramdam ka ng off, teka, parang hindi ko naman to ginagawa. Hindi yun sa'yo, hindi para sa'yo yung babae na yan. Okay, bro? So yeah, sana nag-enjoy kayo mga pare. Sana may natutunan kayo, no? Leave a comment down below kung ano masasabi ninyo. Likes, comments, subscribe, malaking bagay na sa atin yan, pare. Paabutin natin ng 100k to, bro. No, 100k. Bad boys. Napakasarap nun, pare. So yeah, for Fumes, pare, link nasa description, okay? This is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.